Mula Pandi, lilipat naman tayo sa bayan ng Kalumpit. Dahil sa likas na pagiging mababa ng Kalumpit, madalas itong nalulubog sa baha, lalo na tuwing tag-ulan. Katunayan, ang mga dating malalaking palayan malapit sa Pampanga River tuluyan ang naging palaisdaan. Para samahan tayo sa paglusong, Stay alert mula sa banta ng baha. kumasa sa hamon ang unang Hear It host at weather presenter na si Anjo Pertiera. Magandang araw mga kapuso, at kung pansin nyo, no, matindi ang sigat ng araw at dahil dyan mataas nga po ang heat index. Pero nasan ba ako? Parang ibang show to. Dito pa ako sa pinasarap, kaya ang gagawin natin, sisisid tayo. Nice. Let's go. Naku, mukhang mapapalaban ka sa paglusong, Anjo. Mga kapuso, ito pong ituturo sa akin ni Kuya Robert na panguhuli ng biya. Ito po yung Dragon Bubu. Ang gagawin namin, iiwan po namin ito sa ilalim ng tubig hanggang kinabukasan na namin siya iaangat. Sa tingin mo, gaano karami, Kuya Robert, yung mahuli natin dito? Siguro mga 1 kilo bawat. 1 kilo. Gano'n siya kadali? Ano na yun, sari-sari na yun, may hipon, may biya. Oh, sige na, subukan natin. Excited na ako. Let's go. Isa sa mga paraan ng pangingisda ng mga taga-Kalumpit ang paggamit ng Dragon Bubu. Gawa sa net ang trap na ito at may haba na tila dragon ng hugis. Dadalhin lang kung sa net. Pero itatali muna natin dito sa tali. Nakatali na yun. Nakatali na yan? Nakatali na siya. Tapos na yan. Silalim ng kangkungan. Sisisid pala tayo. Ang kara, para sa ito. Sisisid ako sa ilalim ng mga kangkong. One, two, three, go. Nasaan na ako? Saan natin dadalhin? Diyan lang ka. Lapit na. Hanggang dito. Hanggang mapuno siya. Hanggang mabatak na siya. Okay. Sige. Ang sarap! Ang lamig! Diyan. Matapos niyong magtanim ng Dragon Bubu sa tubig, oras na para kunin naman ang mga Dragon Bubu na iniwan magdamag. O Anjo, ready ka namang mag-harvest ng mga isdang biya? So gagawin natin ngayon, Kuya Robert, kuha tayo ng banyera, tapos titingnan natin kung gaano karami ngayon laman itong Dragon Bubu. Wait lang, kuha tayo banyera. Kasi yung banyera natin. Ayun, yun pala. Oh, sakto, buksan mo na yung Robert. Lagay mo dito. Buksan natin yan. Yan. Mga kapuso, ito po yung laman ng banyera, no, ng iniwan na Dragon Bubu kahapon ni Kuya Robert ng alas 5 ng hapon. Kung mapansin nyo, hindi ko karamihan, pero sabi nga ni Kuya Robert, syempre, hindi naman araw-araw Pasko. Minsan meron, minsan wala. Pero para sa kanya, malaking blessing na to. Ang isdang biya o tank goby sa Ingles ay karaniwang matatagpuan sa mga brackish water o yung pinaghalong tubig alat at tubig tabang. Karaniwan din itong naninirahan sa ilalim ng mga halaman tulad ng kangkong. Robert, pangalawa natin to, no? Tara na. Buhos natin yan. Ito mas marami, no? Ito, lahat sabay, kahapon, sabay-sabay mo ito inilagay ng alas 5 na natin. Yes, sir. Tama lahat, no? Alasing ko lahat. Kung tumarang yung isa, nakawala. Ito siya. Diyan din naman sa tubig ang punta. Para safe din ang makatakas na mga isda. Ayan, mga kapuso, ito po yung mga nahuli natin kanina dun sa, anong tawag doon? Sa Dragon Bubu. Sa Dragon Bubu. Ito po yung mga laman nung kanina. At balita ko ay masarap na masarap. Itong, anong tawag ulit sa luto na to? Ginataang paksiw na biya. Nakakalito, di ba? Biya po muna. Okay. Sa isang kawali, unang ilalagay ang nalinis na isdang biya. Sunod na ilalagay ang suka, asin, paminta, sibuyas, luya at seasoning.
Tatakpan ito at pakukuluan ng 5 minuto. Ate Mary, okay na ba to? Okay na po. Pasado na sa'yo yan? Lalagay ko pa po yung gata. Okay. Sunod na ihahalo ang siling haba at dahon ng sibuyas. Pakukuluin ulit ito ng 1 minuto. Pwede nang tikman ang ginataang paksiw na biya. Favorite ko tong gata eh. Unang kagat. Ang sarap. Ate Marian, sarap babes. I like it. Kaso konti nung laman, no? So mga kapuso, para ma-enjoy nyo talaga siya, dadamihan nyo ang luto. Hindi pwede kakaunti, mabibitin kayo. Very good to. I like it so much. Ano, nanonood ka pa? Sandok ka na ng kanin, makikain ka na dito.